doktor ko talaga si Ronald. Kaya sana hindi pa ako makapata ng coronavirus. Kasi yan ang hindi ako doktor. Okay. Ang sakit ng pawis lang. At sabay mo, nabi sa rin ng kailangan ng doctor. 4 months lang ang dito. Oo, 4 months lang. Pero yung palang time na yun, meron na siya ng silicon rin siya. Stage 2 na yung ano na cancer. Nandun na kami yun ngayon. Walang agad. Pati kami na doktor. Kasi 2 months lab can kill. Diba din? Kaya hindi ka naman nalasabi yun. Hindi naman. Iba naman. Alam naman natin yung hindi talaga parang Nakakaganda ko ng pastor. Hindi talaga. Minsan nararamdaman ko yan eh. Mas ano pa siya sa turo eh. Hanggang ngayon, Sabado, meron. Linggo, hindi namin pwede umuwi. Once a month, no, umuwi kami ng Gabon. Ngayon, hindi na talaga. May Sabado pa siya eh. Nung pandemic, once a month lang. Pero nung bago mag-pandemic, every week nandun kami. Aalis kami sa Sabado. Babalik kami ng Isang page mundo, lang. ng hapon. Opo, Mula lang po, ng page lang. pandemic talaga nawala. Yun ang nawala. Pati once a week, month, nawala na rin. Binigyan siya ng subject ng Sabado eh. Sa college? Oo, College po? ewan ko, ano yun? O, yun nga nga. paano bibigay sa ito mo? Pera sa card mo o sa payroll? Ang alin? Payroll yan. Hindi ko alam. Hindi na inalo. Basta yung sa evangelist ko, parang love gift lang. May lagkit na. may lagkit. Pamasahe. Dahil tuturo ko, ewan ko kung consider ako sa employer. Hindi ko lang, paano consider sa akin. Siyempre, employer ka. Retired na ako. Dapat sinabi mo sa HR. Pero kung ano Alam naman nila. Oo, kasi dati naman nagturo. pero sabihin din, ano eh, kumbaga back to basic siya kasi Oo. nag-retiro na. Alam sila, alam sila sila. Ako kahit ano lang, kahit magkano lang, okay na sa akin. Kahit yung sweldo yun, okay yun. Hindi ko na hinahangad yun, Pastor. I'm not ano eh. Hinahangad na Ay, 1,000 ang Yan na. mabili eh. Oo. Dito siya. Dati. Oo. Hindi, overload mo na ito. Ugalas na yung gabi. Eh ngayon. Taling overload yun. Ako kahit magkano, okay na yan. Puro mga Kasi thesis. lang mahalaga, Thesis writing. Mahalaga, nanggagamit na yung ano niya. 3 taon na walang ano yan, contact. Kaya hindi ko makikita. Ang maganda, ma'am. Pinag-aaralan ko ng philosophy. Philosophy, binigay. Wala ka lang kinalaman. Ano ba yun? Wala ka lang dyan, philosophy. Sabi ko po kasi yan eh, Kami, marami na akong pinag-aaralan. Ganun para, maganda yung ano. Bigyan ko ng sweldo, okay. Bigyan ng sweldo, okay pa. o di, pero sabihin, sila din meron sila. Siguro. Ano naman, hindi na kami nakakalabas, hindi na kami kumakain sa ano, at whatever. Kasi pagkalitas ka, parang Enzo na lang yung sweldo. Ay, oo. Hindi, at least si Enzo, dahil ano ngayon yan, SA yan. Kailangan ko siya. Pag hindi niya nakakalaman mo yung pera, napansin ka. Dito na sa ano. So mag-pray tayo ito, tapos basa ko ng sound, tapos tayo sa ating opening hymn. So yung lahat ng mga hymns natin, dyan na nakalagay. Nandito na, no? Meron na rin po nakalagay, mga opening, yung Okay. bago po yung ating meditation, May closing. tapos sa closing po natin. So, yun po yung sa closing natin, kahit po yung ating kanta ay meron siyang pamagamis standing, pero nakaupo po tayo dyan. Oo. Kasi awilin po natin siya ng
habang nakaupo. Tayo lang yata Lucas ang sa mga kanta niya. Mga kanta niya sa kanta ng family. That's why, sige, magandang umaga po sa ating lahat. So magpasimula po tayo sa ating pong short reflection sa ating pong readings ngayong pong umaga. So magpasimula po tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating pong awitin ay dito mo ang pambungad nating himno sa Joyful, Joyful, We Adore. Yan. Dakila at makapangyarihan namin Diyos, maraming salamat po sa buong maghapon at buong linggo na kami ay sinamahan. Maraming salamat din po sa buong gabi na pagpatnubay mo sa amin at niloob mo na muli po kami makapaglingkod sa iyo sa umaga ito. Dumadalangin po kami sa iyo, Ama, na sa paglapit po namin, patawarin po kami sa lahat po ng mga pagkakasala namin. Inihiling din po namin na bigyan mo po kami ng karunungan upang maunawaan po namin, Panginoon, ang mga salita mo para sa amin upang ito ay patuloy po na magpalakas at panatilinan ng pananampalataya namin sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa, handa mo pong puso namin at aming isipan upang sa lahat ng aming mga pag-aaralan ngayon ay makapagpalakas ito ng pananampalataya. Pagpalain mo po Diyos ang bahay na ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ating basahin ang ating pong gospel reading lang yung ating babasahin. Pero ang ating readings ngayon ay base doon sa 18th Sunday after Pentecost. Pero yung gospel reading natin ngayon ay patungkol sa sulat ni Matthew sa chapter 21, verse 23, verse 21 hanggang chapter 21, 23 hanggang sa verse 27. At yun itong sabi, Jesus entered the temple courts, and while he was teaching, the chief priests
And the elder of the people came to him. By what authority are you doing these things? They asked. And who gave you this authority? Jesus replied, I will also ask you one question. If you answer me, I will tell you by what authority I am doing these things. John's baptism, where did came from? Was it from heaven or from men? They discussed it among themselves and said, if we say from heaven, he will ask, why didn't you believe him? But if you say from men, we are afraid of the people, for they all hold that John was a prophet. So they answered Jesus, we don't know. Then he said, neither will I tell you by what authority I am doing these things. So this is our gospel for this Sunday. Okay, so ating awitin po yung ating pong next natin, yung All Hail the Power of Jesus. Okay. Hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. We need martyrs of our God, who from his altar fall. Extol the stem of Jesse's right, and crown him Lord of all. Extol the stem of Jesus' right, and crown him Lord of all. Jesus rose and raised, he ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Hail him the heirs of David's line, whom David Lord did call. The God incarnate, man divine, and crown him Lord of all. The God incarnate, man divine, and crown him Lord of all. So magandang umaga sa bawat isa. So ngayong araw ngayon ang ika-18 Sunday after Pentecost. So, ilang linggo na lang at araw na ng Pasukan. Nagka-countdown. Mabilis ang araw, no? Pero ganun pa man, ang ating pagbubulay ngayong umaga ay hango sa Mateo sa chapter 21 sa 23 hanggang 27. So, dito ay pina-question si Jesus ng mga leader ng simbahan, no? Kung ano ba yung kanyang otoridad sa kanyang pagtuturo, sa kanyang mga ginagawang himala, saan ba galing? Ito ba ay sa Diyos o sa tao? Kasi yan din yung kanilang tanong dun kay John the Baptist. So kung meron kayong Bible, pwede nating balikan yung ating kung natin para makita natin. Okay, sa Matthew 21, i-check ko lang yung ating PowerPoint dito. ESB ba yung sila yung ESB? NIV po yung ginagamit. Kung ESB ka po, wala. Ano po yata, parang
NIV meron. Kung kasi po ang NIV. So yung mga pag nakakita tayo ng mga pulis, ang madalang otoridad, of course, galing sa kanilang baril at galing sa kanilang tsapa. So pinapakita yun nila, no, bilang kanilang authority. So pagka tayo naman ay nasa Congress, nasa may Senado, bilang presidente, yung ating authority ay galing doon sa ating constitution. So, nakaiba, no? Sa atin, sa pagiging guro, siyempre, yung ating PRC license. Yan tayo, although pwede naman tayo magturo, pero sabihin, qualified tayo kasi tayo ay mga masyadong guro. Kaya tayo nakapagturo. Pero sa ating teksto ngayong umaga, ay hinahanapan si Jesus ng authority kung saan nga ba galing, no? Sapagkat yung ating babalikan yung mga teksto na yan yung kanyang pagpasok doon sa may Jerusalem, kung saan sumakay siya doon sa may asno, at pagkatapos ay maraming tao yung sumalubong at sumupas pa niya, at pagkatapos ay tinawag pa siyang anak ni David, no? Yung pagpupuri ay talagang ibinigay sa kanya. So hindi pwedeng gawin yun sa isang ordinaryong tao sapagkat yun ay isang blasphemy. Sapagkat kanyang tinatanggap yung mga papuri na para sa Diyos. At pagkatapos noong kanyang pagpasok ay nilinis niya yung templo, di ba? Yung maraming mga tao sa templo ay doon na sila mismo nagpapapalit ng kanilang mga pera nila, at pagkatapos naging pamilihang bayan na siya, no? Kaya nung makita ito ni Jesus, nagalit siya sapagkat para sa kanya, ito ay bahay ng kanyang ama na dapat maging bahay sa bahay at hindi bahay ng pamilihan. So dahil doon ay pinaglilinis niya, so pinagkakagis niya, no? Pinagkataboy niya yung mga tinatawag nating merchants. Pero para kay Jesus, sapagkat hindi dapat ito sirain o dungisan, baguhin ninuman, sapagkat yun ay tahanan ng Diyos kung saan doon nananahan ng kanyang ama. Doon ay mula doon nagalit yung mga church leaders kasi anong authority, bakit ginagawa yun ni Jesus? Yun ang kanilang question. Bakit mo ginagawa yan? No? Bakit mo? Kasi yung mga tao doon sa may pagpasok niya sa may Jerusalem, ito rin yung tao na nandoon na malimit for 3 years si Jesus na nag-serve. Hindi na naging kampante ang buhay niya kahit kailan. Kasi palagi siyang hinahanapan ng yung mga bagay na pwedeng maisumbong against sa Roma. So para kay Jesus, ay ang trabaho niya ay gawin yung pinapagawa sa kanilang ama. At pagkatapos ay isa ito yung kanyang paglilinis. At ito yung tagpo talagang medyo mainit sapagkat diretsahan na hinahanapan siya ng paano ba galing otoridad mo? So dahil doon, balikan natin yung ating text. Sabi sa verse 23, so Jesus entered the temple courts, and while he was teaching, the chief priests and the elders of the people came to him. By what authority are you doing these things? They asked. Who gave you this authority? Saan galing? Bakit mo ginagawa yun? Diba? Kasi doon sa may itaas na bahagi, yun doon sa paglilinis ng templo, mawawalan sila ng kabuhayan kasi meron silang bahagi doon, no? At si Jesus para sa kanila, threat yan against sa Roman Empire. Yung tingnan yung nangyari doon sa may matagumpay na pagpasok niya sa Jerusalem, no? Maraming taong sumusunod sa kanya kasi nga gusto siyang maging hari, di ba? So akala naman ng mga taong ito, si Jesus ay makikilaban ito against sa Roma. Diba? Yung merong hari nila na makikipagbaka laban sa kanila. Pero ipinakita ni Jesus doon sa text na yon na hindi ako yung hari na hinihintay ninyo, na yung makikialsa laban sa inyo. Iba yung pagiging hari ko. Iba yung aking paraan na pakikipaglaban, hindi laban sa Roma. Kaya diba sabi ni Pablo na lahat ng authority ay itinatag ng Diyos at galing ito sa Kanya.
So ang lumalaban sa authority ay lumalaban sa Diyos mismo. So sa makatuwid, hindi against si Jesus sa government. Kaya yan din yung sinasabi ni Paul na dapat ay magpasakop sa gobyerno sapagkat ang lahat ng gobyerno ay mula sa Diyos at itinatag ng Diyos. At kahit si Jesus mismo ay nagpasakop siya sa gobyerno, di ba? Yung doon sa kanyang pagpapatala. Di ba? Nung nagpatala si Jesus para yung i-registro yung kanyang pangalan. National census yun eh. Kaya bumalik pa sila sa kanilang bayan. So, ibig sabihin, si Jesus mismo ay hindi siya laban sa government, kung hindi tinuturuan niya yung mga tao na magpasakop sa gobyerno kasi galing din niya sa Diyos. Kaya, di ba, sabi niya, yung nung kumuha siya ng pera, kanina mukha yung andi dito. Kay, di ba? Tapos sabi nila, kay Caesar po, di ibigay niyo yung kay Caesar, yung para kay Caesar, at ibigay niyo sa Diyos, yung para sa Diyos. So, diyan, kasi para sa mga church leaders, si Jesus ay threat sa kanila, banta yan eh. Tapos, yung pagkataboy niya ng mga merchants, wala na silang kikitain kasi meron silang porsyento dyan. No? Kaya yung kinote niya dito sa bandang ibaba, sa verse 24, yun yung tingnan. Sabi doon, Jesus replied, I will ask you one question. If you answer me, I will tell you by what authority I am doing these things. Hindi niya diretsang sinagot yung tanong nila, kundi nagtanong din siya. Isa pang tanong sa kanila. Kumbaga, ang tawag dyan, yung parang reverse psychology. Di ba? Kasi meron sa kanyang tanong, pero binalik niya ito sa magitan din ng tanong. At ano yung kanyang tanong? Sabi niya na yun bang ginagawang pagbibinyag ni John? No? Galing ba yun? Kanino ba galing yun? Diba? Galing ba yun sa heaven or galing ba yun sa tao? Yung heaven ay iniiwasan niya, ay yung pangalang Diyos ay iniiwasan niya ng mga Hudyo na banggitin kasi against dun sa may second commandment, di ba, yung thou shall not use the name of God in vain. So yung heaven, kasi kahulugan siya ng Diyos. So, ibig sabihin na ito bang ginagawa ni John sa pagbibinyag niya, kanino ba galing yan? Sa Diyos ba o sa tao? So nag-discuss sila. Pinag-usapan nila kung anong sasagot nila. Pag sinabi nilang sa Diyos, so, pag sinabi nilang sa Diyos, ano yung pwedeng mangyari? Diba? So, dahil ang mga tao na iniwala sila na si John ay isa siyang propeta. No? At pag sinabi naman nilang ito sa tao, magalit ang mga tao sa kanila. Kasi si John ay alam nila, subuin ng Diyos. Kasi, kaya sabi nila doon sa masusunod ng mga verses, sabi niya, hindi namin alam. So, hindi rin sinabi ni Jesus kung kaninong authority galing yung ginagawa niya. So, ano ang ibig sabihin nito sa atin? Kanino galing yung ating authority? Kanino galing itong ginagawa nating pangangaral, kaputuro? Kanino galing din yung authority ng Kristiyano kapag ipinapahayag ng pastor na ako bilang sa tinawag, ipinagdunagin ko ng salita ng Diyos, at pinapatawid ang lahat ng inyong kasalanan. Diba? Saan galing yun? Kasi dapat mo natin i-trace yung authority ni Jesus. Kasi yung authority na yun, binigay din niya sa atin eh. Bago si Jesus umakyat doon sa langit, ay binigyan niya tayo ng authority. Binigay yan doon sa mga disciples, di ba? At pagkatapos, ibinigay yan sa church. So yung church, dinidisseminate niya yung kanyang authority na yan sa mga tinawag niya. Di ba? Sa mga pastors, sa mga evangelists, sa mga church leaders. Pero yung mga pagpapatawad ng kasalanan, binigay lang yan sa mga tinawag ng Diyos. Sila lang meron karapatan yan. Although meron tayong karapatan ng patawad, yung tawag natin dyan, yung priesthood of all believers, meron tayong patawad sa kasalanan ng bawat isa. Pwede yun. Diba? Halimbawa, nagkasala ako kay Pro, so humingi ako ng tawad sa kanya, so tinatawad ako. Priesthood of all believers yan. Pero, hindi pwede si Pro na magpatawad sa pampublikong pagpapahayag ng kasalanan. Hindi siya pwede. Meron lamang isang tinawag para gawin yung bagay na yan.
So kaya ng authority galing mismo sa Diyos yung authority. Kasi yung iglesia ay tumatawag ng kaniyang mga servant, yung mga pastors, na para silang gumawa ng trabaho ng simbahan para idalhin sa mga tao. So nakita ba ninyo kung bakit mahalaga? Kasi mawawalan ng order, mawawalan ng kaayusan kung lahat pwede pa lang gumawa noon. Diba? Kaya yung ating simbahan, meron tayong tinatawag, halimbawa yung ating pasubo sa Malabos, meron tinawag. No? So, laging meron ganun, laging meron siyang tinatawag na servant para siya ang gumanap sa simbahan para sa ating mga tao. Okay? So, meron bang question dito? Meron bang karagdagan? Okay? So, maliwanag yun, no? Kasi yung kasing ating confession at yung ating kasing absolution, yung authority niyan, ay galing mismo sa Diyos na pinagkatiwala ng Panginoon sa simbahan pagkatapos sa atin. Inyong tingnan ang sabi doon, pinapatawad ang lahat ng inyong kasalanan sa pangalan ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. So, hindi galing sa pastor mismo. Although mula sa bibig ng pastor galing, pero yung otoridad na yan, hindi yan galing sa kanya. Galing sa kanyang opisina na ibinigay ng Panginoon sa amagitan ng simbahan at yung simbahan binigay naman sa kanya para siya yung gumanap doon. So, nakita ba ninyo na mayroon laging order? No? Tapos, kapag sinabi yan ng ating pastor, kapag ka-Sunday, paniwalaan natin yun. Kasi parang yun na rin yung sinabi ng Diyos sa atin. Kung sinabi niya sa lupa, yun din yung sinasabi sa langit. Sapagkat sabi, di ba? Ang lahat ng inyong patawarin, no, sa lupa ay tinatawag din naman sa langit. So yun ang authority natin bilang mga Kristiyano. Pangalawa, saan pa ba galing? Yung ating authority, yung mula mismo sa mga salita ng Diyos. Dito galing, di ba? Maliban doon sa may tinawag tayo, at yung ating pagtuturo tayo, laging dito nakabase. Diba? So laging ito yung pinagabasihan natin, kaya nga meron tayong sola scriptura. Yung lahat ng otoridad ng paraan ng pagtuturo, pagpapahayag, ay galing pa rin lagi sa salita ng Diyos. Although ginagamit natin yung ating pag-iisip sa pag-aaral, pero ang pinakamataas na pamantayan, yung salita pa rin ng Diyos. Nandiyan lagi. No? Kaya minsan, mahalagang malaman yan, no, na ating basahin talaga ng maayos, unawain ng maayos. Kasi, ang dami ng mga religion ngayon na lumalabas, diba? Maraming mga religion na nagpapanggap, na yung sila na yung mga titaw na yung reincarnated ng Diyos, diba? Yung gaya ng nangyari doon sa somewhere, doon sa may, diba yung doon sa may Socorro. Nagasin niya na rin ba yun? Although sinasabi ng iba niya mga members na may mga katangian na sa kanya na ipagiging Diyos, diba? Eh, mahirap yun. At pagkatapos ay, yun lang, may mga bagay na pinapagawa, yung pinapag-asawa ng mas maaga, yung mga membro nila, tapos base doon sa may munisipyo, walang mga records na nag-aaral. So, yun ang kahalagahan kung bakit dapat nating tingnan yung otoridad natin. Kasi kapag nakita natin yan, yun ang pamantayan natin eh, yung batas at pagkatapos yung grasya ng Diyos, yung law at yung gospel lagi. Kaya walang sino man ang pwede magsabi, no, na yung ako yung Diyos, hindi po pwede. Kung hindi, sa halip, sa atin, tinuturo natin, tayong tinawag. Pero tinuturo pa rin natin lagi sa mga tao na kung doon kayo manampalataya kay Jesus, yung mga tao na tinawag niya, tao din niya na gaya ninyo, may pagkakamali din yan, may pagkakasala din yan. No? Pero ang sinasabi natin doon, hindi yung pastor ang mamatay para sa inyo, hindi si Jesus ang mamatay para sa akin. Yan ang sinasabi ni Jesus sa mga church leaders. Yung authority ko galing mismo sa Diyos sapagkat ako'y Diyos. Diba? Kasi una, sabi doon sa ating second reading, yung doon sa may Philippians, na bagamat siya'y Diyos, di ba? Pinakita niya yung kanyang kababaang loob. Hindi na siya natiling kapantay ng Diyos. At pagkatapos ay ipinakita din niya yung kanyang authority sa amagitan ng kanyang pagpapagaling sa mga may sakit. Gawain ng Diyos yan eh.
Diba, yung bumuhay ng patay, yung si Lazaro, diba, yung lahat ng mga babae pinapahirapan ng yung mga yung mga karamdaman at yung mga sinasabihan ng masamang spirito, gawain ng Diyos yun eh, yung pagpapagaling eh. At yung paglakad sa may ibabaw ng tubig, Diyos lang pwede makagawa nun, yung pagpapahinto sa mga unos, yung pagpapatawad ng kasalanan, yun ang authority ni Jesus. No? Kung malalaman natin yung authority na yan ni Jesus, at yung authority rin na yung binigay niya sa atin, ipakikita natin na yung authority na yan to forgive, yun din yung binigay niya sa simbahan na sinasabi rin sa atin na pinatawad ang iyong mga kasalanan. Okay? So, meron pa ba tayo question dito? Bago tayo lumako sa ating study question. Basta lang yung parang nagkamali sa akin si Romy. Ayaw kong patawarin. Sabi niya, ang Panginoon nakapagpatawad, di ba? Hindi ka nakapagpatawad sa akin. Siyempre, papasok sa isip ko yun. Ang sige na nga, pinapatawad na kita. Tama ba yun? Yung doon sa, di ba yung doon sa Matthew, sabi doon na pag maalala mo na meron kang kapatid na nagkasala, no? Bago ka maghandog, iwan mo yung handog mo, puntahan mo yung taong nakaaway mo, magipag-ayos ka, pag matapos mo yung gawin, saka mo kuhan yung handog at ialay mo yun sa Panginoon. Kung hindi ka man niya patawarin, well, nasa kanya na yun. Diba? So, ang mahalaga, ginawa mo yung bagay na dapat mo gawin. Kasi kung halimbawa magkukommunion ka, so kailangan ay papatawad ka muna. Halimbawa, pupunta ka sa church, hindi kayo nagkaayos, para sa kayo communion, huminga ng tawad sa kanya, pero hindi ka niya pinatawad. Ngayon, pag binigyan kayo pares ng Holy Communion, sa palagay ninyo, sino yung makakatanggap ng grasya ng Diyos? Yung nagpatawad o yung hindi nagpatawad? Yung nagpatawad. Okay? Bagamat pares kayong binigyan, pero ang tunay na makatanggap niya yung pagpapatawad, yung nagbigay ng tawad sa kapwa. Di ba? Doon mo mas may enjoy. Kasi sabi ni Paul, baka mag-ingat kasi baka judgment ang kanyang kainin. Diba? Kaya nga, meron tayong confession doon sa unang bahagi ng pagsamba. Diba? Ano yan? Yung ating private confession, yung kasalanan ko lang makakaalam. Pagkatapos, ano pa? Yung ating public confession. Tapos pinapahayag yan sa atin ng ating pastor pag Sunday na pinatawad tayo sa ating kasalanan. Kaya yan yung maganda sa atin na makikita mo yung duty ng simbahan na kung paano dumadalo yung bang grasya ng Diyos. Yung authority niya sa simbahan ay patuloy pa rin dumating sa atin at yung kanyang kapangyarihan. Diba? So ano pa ba yung mga paraan na pinakita ni Jesus yung kanyang authority? Yung kanyang pagkabuhay. Diba? Totoo naman na yung authority niya ay hindi lang ito basta isang authority na yung galing lang kung kani-kanino. Kasi nabuhay siya mula sa patay. So kung nabuhay si Jesus, sabi niya, yung lahat ng naniniwala sa kanya, mabubuhay din. Diba? So meron akong nabasa doon, mag-aaral siya ng Benguet State University, namatay siya, third year college, bachelor o sa may agriculture, pero parang plantology, parang ganun eh. Pero something parang sa may engineering. Bata pa yun. Kung ating iisipin, yung death parang malayo sa kanya. Diba? Kasi kalakasan pa eh. Pero sabi dun sa message, yun ay pagpapakita na yung death, walang pinipiling edad. Maaring malakas sa ngayon, baka bukas ito. Diba? So ito yung work ni Jesus na yung lahat ng naniniwala sa kanya, mamatay tayo. Pero meron namang buhay pagkatapos niya. Dahil siya nabuhay, yung authority niya, nakita niya na walang anumang bagay ang nasa ilalim niya sapagkat siya mismo may control ng lahat ng bagay, maging sa kamatayan. So, yan. So, ano ba yung mga dapat nating tingnan? So, pinakita dyan yung relationship ni Jesus tsaka ni John the Baptist na yung ginagawa ni John, valid yan. Pag pinatawad, pag biniligan ka, kasi yung ginagawa ni John na yung baptism is also baptism
for the forgiveness of sins. Pero nung dumating na si Jesus, baptism pa rin. No? Pero ang ano doon ay meron ng utos si Jesus na binyagan na sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun yung nakasunod sa may Mateo 28. So sa ating buhay ngayon bilang mga anak ng Diyos na kanyang tinawag, saan galing yung ating authority? Bakit tayo nagtuturo ng salita ng Diyos? Bakit tayo napapalaganap ng kanyang salita? Kasi ito yung galing sa kanya. Sabi niya, kayo yung ilaw, kayo yung asin. Diba? So, ang lahat tayo tinawag, lahat tayo ay pinili, lahat tayo ay ipinalaga para doon sa pagpapalaganap ng kanyang salita. So, sa makatuwid, hindi lang yung pastor ang tinawag, hindi lang yung mga miyembro ang tinawag, kundi lahat ng simbahan ang dapat mag-witness sa labas. Siguro pag lahat ng tao ay maging Kristiyano na, baka dati na si Jesus kasi wala ka nang evangelize eh. Diba? Baka yan yung time na siguro kung hindi man siya dumarating pa ngayon, eh baka binibigyan pa ng chance yung mga tao na makapag-repent at dumating pa sila sa pananampalataya. Para walang dahilan, di ba? Walang excuse na hindi ka nakapakinig ng mabuting balita. Yun ang pinaka-purpose naman. Diba? So siguro kung lahat ng tao sa mundo ay hindi naman necessarily na sila naging Lutheran. No? Ang sinasabi natin dyan ay dumating sila sa pananampalataya kay Jesus. Siguro baka kung yun na yun, baka doon na yung judgment day. Diba? Kasi wala na tayong i-evangelize pa eh. Diba? Pero hanggat buhay pa tayo, hanggat may lakas pa tayo, hanggat nakikita natin na maraming pang tao ang alam natin na hindi pa sila dumating doon sa mega natin pananampalataya, siguro hindi hinto, kahit mawala tayo sa mundong ibabaw, magpapatuloy pa rin ang gawain. Kasi yung 1,000 years sa atin, isang araw lang yan sa Diyos. Imagine, 1,000 years, sa kanya isang araw lang. Kasi na mabuhay tayo ng 80 years old. Masyado may yun. Okay? Kasi isang sample lang. Kasi kami dalawa ni Don, ang mga magulang namin, talagang na sila. Kumbaga, may nagpalataya na. Kaya yung pamilya namin, all throughout, lahat naman ng mga anak-anak, nagpatuloy yung salita ng Diyos. Pero kung hindi, halimbawa si Ronnie, nagganyan ng faith, tigang faith. Baka ako din maano rin sa kanya. Hindi pwedeng, minsan ang asawa sunod-sunod lang. Pero at least sa aming dalawa, isa yung nakalis na namin yung pananampalataya. Kaya wala kaming awal. Hindi yan, wala sa Bible yan. Kaya kami, walang awal tungkol sa ganitong sitwasyon. Nakakapag-practice, nakakapag-turo rin kami sa iba. Na natutunan namin yung lessons. So, yun na. Sige. Hindi, dagdagan ko lang yun yung kagandahan ng parehas yung paniniwala na bawat isa. Kasi pag hindi talaga, may pag-aawal na. Nag-aaway man, pero hindi ganun, yung kasi walang ganun. Hindi pa ako nasaktan yan, pero ako nakakasakit. Pero hindi ko pa rin yan nasaktan. Hindi ko nasaktan yan. Diba, umisa kasi hindi na tayo makapagsibahan, so nag-online. Pag impact ng absolute yung pastor sa online, ikaw ba na nakinig lang ng online? Dapat din tayo patawad sa iyo. Kasi tawagan natin yung kasalanan. Kasi ano yan eh, meron kasi tinatawag ng audible means. Hindi meron tayong napapakinggan. Yun naman yung mahalaga.
although we do not practice yung online communion, kumuha ka ng online while tinatas ng pastor sa may social media, hindi natin siya ini-encourage yun. Pero kung pagdating doon sa, alam ko na parang ito lang personal view ko lang ito para sa akin. Meron kasi tayong tinatawag ng audible means. No? Kapag, di ba, sinasabi ng pastor na tagisihan po natin panandali ang ating mga pansariling kasalanan. So kung ikaw ay nag-pause for a while and you confess all your sins privately, at sinabi ng pastor na let us now then confess our sins publicly. Tapos sinabi ng pastor na yung ako bilang tinawag, ipinahayag video sa dami ng Diyos, ganoon siya. So kapag naniwala tayo doon, ay tinatawag din ng Diyos yung ating mga kasalanan sa amagitan ng ating yung tinawag na pastor. Siguro, regardless kung ano yun halimbawa kung siya man ay nasa online, as long as meron tayong nakapakinggan, no? Siguro sa aking pananaw ay valid pa rin naman yun. No? Kasi basta ang mahalaga ay pinaniwalaan natin yung sinabi nung nagpahayag na yun. Basta ang mahalaga, kaparehas din natin. No? Katulad din natin yung pananampalataya niya. Hindi galing sa ibang sa ibang simbahan. Ang mahalaga yung katulad din natin, kasamahan din natin. At kapag sinabi niyang gano'n ay pinatawad din ng Diyos sa ating kasalanan. No? Pero yung sa pagkakommunion, siguro hindi muna yun. Kasi kailangan natin talagang yung tinatawag na yung pagsasama-sama, yung fellowship. Yun ang mahalaga doon. Yun yung isang ganitong kasi ang pandemic, ewan ko, mabibilang mo, pinag-restart tayo talaga kapag komunyon. Dahil umuwi tayo sa Malabon. Every Saturday. Kaya naisip ko, mahalaga yun talaga yung komunyon. Diba? Ito na naman mahalaga. Kaya kung meron kang talagang pagkakataon, oportunidad, para talaga magsimba, para at least, at least once a month. Kung pwede, once a month. Kasi, hindi na dapat kumunyon. Okay na yung obsolusyon, siguro, pinatapos ko na rin. Pero yung kumunyon na mukhang hindi na. Ano naman kasi yan sinasabi kasi natin dyan, yan naman yung tinatawag nating kumbaga necessary, but not absolutely necessary. Itong ginagawa natin, hindi man itong matawag nating divine service. Pero as long as mayroon namang salita ng Diyos na pinagbubulayan, pinag-aaralan, means of grace pa rin naman yun, tawag yun. Yan pa rin daluyan ng Diyos. Sabihin, kahit na hindi ka mag-communion, as long as mayroong salita ng Diyos, means of grace pa rin yan. Kaya yan yung tinatawag natin absolutely necessary, but not, di ba? Necessary, but not absolutely necessary. Pero kung hinihingi ng pagkakataon, no, talagang gusto natin, pwede rin naman kasi kumbaga mas maluwag naman na ngayon sa panahon natin. Makakapagbiyahe ka na. Siguro, ang pinaka nakapagbigay lamang ng hadlang sa pagkakomuni natin, sa pagpunta sa simbahan, ay yung tinatawag natin financial aspect. Malayo. Kasi mahal. Diba? So, kung halimbawa sa atin yan, dito sa Muntinlupa, kailangan natin na mag-join, parang maki-join worship sa simbahan ng, for example, sa San Pedro, kasi doon meron. Meron. Alam mo na kung saan yun? Basta yung alam ko pa sa may Pasita Pero dito pa, nakapunta na ako din ng twice, pero hindi ko maalala kung paano papunta. Sana sa, like see you, matuloy na yun. So pwede po yung gano'n, Para, kasi meron po silang pastor. Doon po kasi ini-extend Ay, yung ganun si Ay. po si Ay. So pwede pong gano'n ang mangyari. Kasi kaya malapit na. So pwede tayo magsipa doon pag-minsan-minsan para imbis na mag-diay ka sa iba part ng Manila. Sa Bethel, malayo din, ano? Sa Bethel, Manuel. Ano sabihin kung may Trinity. sana matuloy na yun sa like see you. Sinabi naman po ni Chairman na yung labas ang
gamitin. Kasi lang, kailangan natin ng speaker para doon. Kasi pag nasa kalsada ka, marami sa kalsada, medyo kailangan mo ng mas malakas na boses. Pero sinabi naman yan na hindi ito pwede. Yung doon sa may, di ba yung wika? Oo, yun. Yung doon maraming cheers dyan na hinihintay habang sa may nagpapa-ID. Oo. Doon daw. Doon pwede. Kasi sa mga rooms, wala pa tayong overall doon. Kasi may mga susunod yun. Doon lang kasi ang open. Okay yun eh. Doon lang kasi ang open. Siguro pag dumami-dami na tayo, Pwede no? marami tayo Ah. Halimbawa, yung matin sa akin sa Bible study, ilan din yun. No? Tapos, yung mga umattend sa akin ng devotion, Bible study, na-encourage ko. Kaya naging dumaan. Oo. Kaso lang, kung problema kung linggo yan, baka meron silang ibang simbagin. Yun nga. No? Yung sumama sa atin nung sa mental. Kasi linggo. O yun, okay yun. Sumama. Oo. Pwede naman po. Sige. So, mga kaibigan at minamahal sa Panginoon, muli, isang mahalaga na malaman no, sa pagwawakas ng ating reflection sa salita ng Diyos. So, it is important to know that Christian authority is not about power and control over others. Diba? Kasi mga Pharisees, mga church leaders, ganun gusto nila. Pero yung ating authority ay laging nakaugat doon sa pag-ibig, pagpapakumbaba, humility, pagkatapos yung service, saka hindi sa lahat yung motivated by the love of God. Yung lagi yung ating authority in our life. So, our authority as Christians is a responsibility to give glory to God and advancement for His kingdom and for the benefit. So, hanggang dito po lamang muna tayo at ang salita ng Diyos na di masaya ng pag-iisip o magtuloy sa inyo ng pag-asa kung sa buhay na wala. So ating awitin yung susunod nating yung pangwakas nating hymno. So ating awitin itong Standing on the Promises. That's what we're tayo. Standing on the promises of Christ my King, true eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. In the rolling storms of doubt and fear I say, by the living word of God it shall prevail. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord. Unto Him eternally my love shone forth. Overcoming daily with the Spirit sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fail. Listening every moment to the
Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Sige, mag-pray tayo. Meron ba kayong gustong isama sa prayer natin? Yun yung si JP. May konti na yun. Si Jeff. Isa lang ako. Ano ba sakit mo? Wala. May sakit yan. Sige, basta. Ano naman yung problema mo dyan? Pag-pray ka ng lola. Sige. Yan si ano, Bexa mo kasi. Ang yata, this week ano? Ang college. Siyang Sa junior high. kapatid yun yung high. Pero college. Hindi ko wala sa college. So, nadinig ko Kasi wala akong contact sa college. Nadinig ko sa mga attend lang yung sabi ka ako. Sabi na this week. Kami sa may senior high. Checking na lang. Bukas pa, meron pa isang bukas. Ako nga ang meron pa pagkasal. Kasi di ba walang pasok? Akala ko sa per game na ginawa yun. Andin po. Okay. Sige, sige tayo. Dakila at mahabagi namin Diyos, nagpasalamat po kami sa buong linggo na sinamahan po ninyo kami at niloob mo na kami muli po magsama-sama sa bahay nito at mas Kuya Romy at kasama si Ate Carmen. Salamat po Panginoon sa pagkat ginagamit mo ang lugar na ito upang patuloy namin magbulayan ang mga salita mo at sa magitan nito ay mapalakas kami sa pananampalataya. Nagpasalamat din po kami sapagkat patuloy po kami ginagabayan at binibigyan po ng mga pagpapala mula sa iyo. Hinihiling din po namin sa iyo, Panginoon, sa magang po ito na ang iyong anak na si Jetty, Panginoon, meron pa siyang naramdaman sa kanyang katawan. Ang patuloy po na kagalingan ng aming hinihiling para po sa iyo anak na ito at saan ba din si Ate Carmen, sa kanyang po pagpagaling. Kalahin mo Diyos, ang doktor, mga gamot, ang kanyang iniinom, kung maging kasangkapan sa kanyang po malakas, upang makasama pa namin siya sa Panginoon sa pag-aaral at pag-tinig na ito salita. Samahan mo rin si Prof sa kanyang pong pagtuturo sa Resilo, sa kanyang pong ginagawang pong pagtuturo sa mga bata sa iyong salita. Naway gamitin po siya upang ang buhay na ito na ipinahiram mo sa kanya ay gamitin po niya Panginoon sa kanya po paglilingkod sa iyo. Hinihiling din po namin na anuman ang kahilingan po ni Enzo para po sa kanyang sarili ay pagkain po nawa ito ay po sa iyong kalooban at pagpalain mo siya sa kanyang po pag-aaral Panginoon sa Resilo. Patuloy din po na karunungan namin hiling sa iyong anak na si Joseph Panginoon na ngayon po siya ng board exam. Samahan niyo po siya upang maipasa po niya ito at tulungan niyo po siya na naway masagutan po niya ang lahat ng katanungan upang sa magitan nito ay maipasa po niya ang nasabi po niya. Kaya hiniling po namin ang pagalingan din ng anak na si Dexter sa kanyang po sa ngiti Panginoon na ito yung mabilis upang magawa po niya mga gawain na inihatang po sa kanya. Kaya sa nalapit po ng mga pagsusulit, sa mga nalalapit pa activities, sa aming paaralan, sa Resilo, samahan niyo po kami, lalo po sa aming pong worship service sa Friday. Ito po ang maggabay sa amin, dinagdagan po ang mga bata. Ang iyong salita ay nawa ay ihanda mo upang sa amagitan nito o Diyos ay tuloy mo ito sa buhay ng mga bata na sa mga pakinig upang sila man ay dumating sa pagsisisi at mananampalataya sa iyo. Kaya Panginoon, samahan mo kami sa mga ito, ano man ang gagawin namin, nawa ay di makapagdulot sa iyo. Sa mga bahay na ito o Diyos, palain mo ang bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa iyo sa amagitan po ng Jesus, ang Panginoon na kasama mo, at ang Espiritu Santo, isang Diyos, ayon na lang. Ating tanggapin ang bibisyon mula sa Panginoon
Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan, paliwanagin nawa ng Panginoon ng kanyang kasay at makapagsayo, ilingat nawa ng Panginoon ng kanyang kasay at bigyan ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ano yung sa Friday pa, sir? Meron po tayong every first Friday na po yan. Every first Friday. Opo. Ginawa na, kasi po dati, Ano yan? Ano? sa mga LM po yan eh. LM tsaka sa junior high. Hindi ko Ah, lang alam kung kasama yung college. Elementary. Elementary teacher na.